Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil ipatutupad na po ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, May 28. Batay po sa magkakaiwalay na abiso ng mga oil company, tataas po ng 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. 30 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosina. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto pa rin sa presyo ng petrolyo ang nananatiling geopolitical tension sa Middle East. Pabago-bago rin ang galaw ng oil prices sa world market. Hataw Balita ngayon. Kinukumpirma pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang 5 individual na naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Kabilang dito ang isang bata mula sa Calabar Zone, isang lalaki sa Region 10 at 3 sa Calabar Zone. Sa pinakabagong ulat ng NDRRMC, nasa 8,465 na mga pamilya o mas ng 19,373 na individual sa 158 na barangay ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 657 pamilya pa o mahigit sa 2,100 katao ang nananatili sa 81 evacuation center. 7 naman ang mga naitalang nasaktan o nasugatan. We base it on the initial affected population. It's the Bicol region, 6,130 families or 10,349 individuals. But again, posible ito pag pumasok na yung mga reports ng ating mga partners and mga regional offices kasi kakaganda lang ng konti ng panahon so makakapag-rapid assessment na sila. Hataw Balita ngayon. Inilagay na ng Department of Health o DOH sa heightened alert status ang lahat ng Bureau of Quarantine o BOQ stations at iba pang concerned agencies upang mapigilan ang posibleng pagpasok sa bansa ng bagong COVID-19 variant. Inutusan nito ang BOQ na paigtingin ang gagawing screening sa mga pasaherong nanggagaling sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng nasabing COVID variant. Paalala ng mga otoridad sa mga biyahero na manggagaling ng abroad, kompletuhin ang detalye sa kanilang mga health questionnaire sa electronic travel application. Pinapayuhan rin ang mga may sintomas ng COVID-19 na mag-home isolate upang maiwasan na makapanghawa ng sakit. Totoo po yung meron kaming nilabas na Bureau of Quarantine na memorandum na nagpapaigting ng pagbabantay ng ating kwarentina sa mga ports of entry. Hindi ho ito dapat dahilan para maging alarma tayo. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero na kailangang maipresenta ng mabuti sa publiko ang mga detalye ng isinusulong na economic charter change ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala umano siyang problema sa inirerekomendang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Magkaiba man daw ang pananaw ng Kamara at Senado pagdating sa usapin, hindi anya ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Dagdag ng Senate Leader, kabilang ito sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na niyan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Hataw Balita ngayon. Suportado ni Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang pagkakaroon ng unicameral system ng listatura sa bansa. Ayon sa mambabatas, mas magiging mabilis ang pagpasa ng batas kaysa sa kasalukuyang bicameral Congress. Gayunman, kailangan munang magkaroon ng pag-amyenda sa saligang batas bago ito maisagawa.
Gusto ko unicameral para mabilis ang legislation. At parang ma-pinpoint ang responsibility. Ang responsibility doon sa unicameral. Ngayon nagpapasa ng responsibility yung House o yung Senado. At tumatagal yung legislation. But that will have to entail a constitutional amendment. Because that is an institutional change. Hataw Balita ngayon. Usapang Senado pa rin tayo dahil itinanggi ni Senate President Francis Cheese Escudero na ang PIDEA leaks ang isa sa mga mitya ng change of leadership sa Senado. Punto ng Senate leader, hindi umano patas para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyon laban sa kanya kung bakit napatalsik si Senator Juan Migs Zubiri. Giit ni Senator Escudero kung si Senator de la Rosa ang dahilan, siya dapat umano ang pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at hindi si Senator Zubiri. Sinasabing ang investigasyon sa PIDEA leaks ang naging mitya para patalsikin si Senator Zubiri dahil hindi ito umuno napigilan si Senator de la Rosa sa pagsasagawa ng pagdinig sa issue na nagdawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa. Siya yung nananatiling chairman ng Public Order Committee. Hataw Balita ngayon. Isang Philippine tree squirrel ang nakuhanan ng video sa Tongonan, Ormoc City sa Leyte. Sa isinagawang regular biodiversity monitoring ng Energy Development Corporation o EDC sa lugar, nahuli sa kamera ang tila panginginain ng nasabing hayop. Ang Philippine tree squirrel o mas kilala sa tawag na kulagsing ay endemic o makikita lamang sa ilang probinsya sa Pilipinas, partikular na sa Leyte, Samar, Bohol at Surigao. Isa lamang ito sa dalawang uri ng kulagsing na makikita sa Leyte Province. Maliban sa kulagsing, iba't ibang mga uri ng wildlife din ang nakuhanan ng video na malayang namumuhay sa lugar na mahigpit na pinangangalagaan ng EDC sa pamamagitan ng Biodiversity Conservation and Monitoring Program nito sa pangunguna ng forester in charge ng organisasyon na si Ronel Mar Aguilar. Ang Energy Development Corporation o EDC ang isa sa pinakamalaking renewable energy producer sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Police Regional Office 11 na walang kinalaman sa politika ang pagtanggal sa 35 pulis ng Davao City Police Office, kabilang na ang City Director nito. Ayon sa Pro 11, bahagi lamang umano ito ng proseso sa gagawing investigasyon ng Internal Affairs Service kaugnay sa kaso ng war on drugs sa lungsod. Dumaan din anya ito sa deliberasyon bago inaprubahan ng Regional Director. I want to make it clear na yung pagka-relieve ng 35 DCPO personnel is trabaho lang po. Walang personalan or politics o political colors, wala. Trabaho lang po talaga. It's part of the process. Naka-assign na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Pro 11 ang 35 pulis. Kapag napatunayan na wala silang nalabag sa operational procedure sa war on drugs, ay maaari silang makabalik sa pwesto. Hataw Balita ngayon. 500 na brand new trolley ang ipinagkaloob ng Davao Filipino-Chinese Multi-Sectoral Association katuwang ang Davao City Government sa Davao International Airport kahapon, May 27. Malaking tulong umano ito sa kinakaharap na problema ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa nakakulangan ng trolleys lalo na kapag peak season o maraming pasahero. Mayroon namang mga trolley ang Davao Airport pero luma na at hindi na gumagana ng maayos. Kaya pahirapan ang pagtutulak o pagbubuhat ng mga malalaking bagahe roon.
Nagpapasalamat naman ang kaap sa Chinese community at lokal na pamahalaan para sa pagpapaganda ng mga pasilidad at serbisyo sa paliparan. Hataw Balita ngayon. Libo-libong pamilya ang naitalang inilikas ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bunsod ng pananalasa ng bagyong Aghon sa lalawigan. Nitong linggo kasabay naman sa pagbuti ng lagay ng panahon ay ang unti-unti nilang pag-uwi sa kanilang tahanan. Samantala, inilikas naman ang mga pasyente ng San Juan District Hospital sa Batangas matapos na malubog sa baha ang nasabing ospital. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa mahigit 2,500 families ang inilikas noong linggo May 26 sa lalawigan ng Laguna bunsod ng pananalasa ng bagyong Aghon. Nitong Lunes May 27, sa unti-unting paglayo ni Typhoon Aghon sa bansa, ay nakaranas na ng pagbuti ng lagay ng panahon ang ilang lugar sa Calabarzon Region, dahilan upang unti-unti na ring makauwi ang mga residenteng lumikas. Sa ngayon po, maganda na ang panahon. Nagpakita na ho si Haring Araw. Ang going ho, yung ginagawa naming relief operations dito sa lalawigan. Yung mga evacuees naman ho ay nagbabalikan na ho unti-unti kasi gumaganda na ho ang panahon. Dahil naman sa heavy rainfall sa kasagsagan ng bagyo, nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan, partikular ang bayan ng Bae sa Laguna, kung saan ay stranded ang ilang motorista dahil tanging malalaking sasakyan lang ang nakadaraan. Dahil sa pagtila ng ulan, unti-unti na ngang humupa ang level ng tubig baha dito sa bahaging ito ng Bae National Highway, kung kaya't nadaanan na rin ito ng mga maliliit na sasakyan. Hindi madaanan, nadadaanan na ho naman lahat ngayon. Pero may mga tubig pa rin po sa ilang kalsada dito sa amin. Lahat, passable na ho lahat ng kalsada. Kwenta naman ni Charisma Elec, isa sa mga apektadong residente, itinaas na nila ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig baha. Sa amin naman, mga kahoy lang din naman yung sa amin yung makina namin, itinaas namin yung mga gamit namin na di kuryente. Kasi syempre, umapaw namin. Samantala, dahil na rin sa malakas na pagbuhos ng ulan na naranasan sa Batangas, nalubog din sa matinding pagbaha ang San Juan Batangas District Hospital. Dahil dito, inilikas ng San Juan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pasyente ng naturang ospital at pansamantalang dinala sa evacuation center. Sa lalawigan naman ng Cavite, isa sa binabantayan ng mga otoridad ang Ilang-Ilang River sa bayan ng Noveleta. Ngunit dahil sa putol-putol na pag-ulan na naranasan sa lalawigan ay nanatiling nasa normal level ang ilog. Kaugnay naman ng relief operation, umabot na sa 13,400 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong residente sa Calabarzon Region. Naghanda na rin ng nasa 1,100 hygiene kits ang Office of the Civil Defense o OCD Calabarzon na nakatakda namang dalhin sa lalawigan ng Quezon. Ang magkakatuwang na puwersa naman ng Calabarzon Police, Bureau of Fire Protection o BFP at Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ay nagtulong-tulong sa paglilinis sa mga punong nabuwal dahil sa pananalasa ng bagyo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 3 individual na ang naitala ng Philippine National Police o PNP na nasawi dahil sa bagyong Aghon sa Quezon Province. Idineklara naman na state of calamity sa 1st at 2nd District ng lalawigan dahil sa laki ng pinsala sa lugar ng nagdaang bagyo. Si Japet Cablaida, humahataw! Hataw Balita ngayon. 3 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Aghon sa Quezon Province base sa tala ng Philippine National Police. Kabilang narito ang 14 na gulang na lalaki nang madaganan ng puno ng buli sa Lucena City, isang 50 anyos na lalaki dahil sa pagbagsak ng puno ng akasya sa San Antonio at isang lalaking sanggol na natagpuan sa katubigan ng Pagbilao, Quezon. Samantala, nagdeklara naman ng state of calamity ang 1st at 2nd District ng Quezon Province kagabi, May 27, batay sa naging rekomendasyon ng Quezon Provincial Risk Reduction and Management Council o PDRRMC dahil sa matinding pinsalang idinulot ng bagyo. Kabilang dito ang mga bayan ng Mauban, Sampaloc, Polillo Group of Islands at ang lungsod ng Lucena. Batay sa tala ng Social Welfare Development Office ng Quezon Province, 17 ang totally damaged houses at 174 naman ang partially damaged na bahay.
Patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng relief packs ng pamahalaang lalawigan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Nagdulot ng malawakang pinsala ang tornadoes na tumama sa Central United States. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 18 individual ang naiulat na nasawi. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Sumira ng daan-daang tirahan ang malalakas na bagyo at tornado na tumama pangunahin sa Texas, Oklahoma at Arkansas noong Linggo, May 26. Ayon sa mga otoridad, mahigit sa 200 tirahan ang napinsala at nagdulot din ng malawakang power outage sa libo-libong residente. Ayon sa mga opisyal, umabot na sa 21 tao ang nasawi, kabilang ang 2 bata ay edad 2 at 5 taon. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang search and rescue operation para sa mga nawawalang individual. Samantala, inaasahan ng mga eksperto na lilipat ang severe storms patungong North Carolina at Virginia. Ayon sa National Weather Service, pinapataas ang climate change ang tindi at lakas ng mga bagyo sa buong mundo. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa kabila naman yan, amigo, ngayon extreme heat ang nararanasan namin lalo na dito sa aming lugar. Puntahan naman natin ito, inanunsyo ng International Organization for Migration na nasa mahigit 600 tao na ang tinatayang nasawi sa pagguho ng lupa sa Papua New Guinea noong Biyernes. Tinatayang nasa 150 na mga bahay naman ang natabunan ng landslide. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Tumaas na sa 670 ang bilang ng mga nasawi mula sa landslide sa Papua New Guinea noong Biyernes, May 24 ayon sa International Organization for Migration. Matatagpuan sa isang bulubunduking lugar 600 kilometro hilagang kanluran ng Port Moresby ang landslide na tinatayang may lalim na 8 metro. Kasalukuyang natrap sa ilalim ng guho ang mga nasawi at 5 bangkay at isang binti ng pang-6 na biktima ang nare-recover pa lamang mula sa guho. Kasabay nito, nananatiling mapanganib pa rin ang rescue at relief operation sa lugar dulot ng unstable ground, pagkawasak ng mga kalsada at infrastruktura. Maging ang mga heavy equipment na gagamitin sana para sa rescue operation ay hindi pa rin dumarating sa lugar. Ayon sa ulat ng ilang aid agencies, kabilang sa winasak na landslide ang mga poultry livestocks, mga pananim at mga mapagkukunan ng malinis na tubig. Nakatakdang gumawa ng desisyon ang gobyerno sa Martes kung opisyal na itong hihiling ng karagdagang tulong sa international community. Samantala, nangako naman ng mga opisyal ng Estados Unidos at Australia na magbibigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong lugar. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sugatan ng 12 sakay ng Qatar Airlines na patungong Dublin, Ireland patapos itong yugyugi ng air turbulence habang nasa himpapawid ng Turkey. Itong mahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. 12 pasahero ng Qatar Airlines na patungon Dublin, Ireland ang nasaktan matapos itong yugyugin ng air turbulence habang nasa himpapawid ng Turkey. Lumapag ang Qatar Airways Flight QR017 sa paliparan ng Dublin, Ireland bago mag-alauna ng hapon local time nitong linggo, May 26. Sinalubong ito ng emergency services kasama ng mga pulis sa paliparan at ng Fire and Rescue Department. Sa pahayag ng Dublin Airport, 6 na pasahero at 6 na crew member ang nagtamo ng mga sugat dahil sa insidente, ngunit 8 lamang ang dinala sa paggamutan upang masuri pa ng masinsinan. Sinigurado rin ng pamunuan ng paliparan na ang pagtulong sa mga pasahero at staff ang kanilang top priority upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga ito. Sa kabila ng naturang pangyayari, may kaunting delay man ay tuloy pa rin ang operasyon ng Qatar Airways na inaasahang babalik ng Doha, Qatar bilang Flight QR018. Nagsimula na rin ang internal investigation sa insidente. Naniniwala ang ilang eksperto na apektado ng climate change ang nangyayaring pagbabago sa nararanasang turbulence ng mga eroplano sa mundo sa ngayon.
Nauna nang sinabi ng isang propesor na atmospheric science sa University of Reading sa United Kingdom na si Paul Williams na nadiskubre nila sa isinagawang computer simulations na maaring dumoble o magtriple ang severe turbulence na posibleng maranasan sa mundo sa darating na mga dekada. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagsisiyasat sa nangyaring turbulence sa Qatar Airways na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Klein Zinga, humahataw sa balita ngayon. Isang free medical mission ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI katuwang ang UNTV News and Rescue sa ilang mga lugar sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Umabot sa 1,000 residente ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong medikal sa nasabing okasyon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Mula pa noong Sabado, May 25, naging masungit na ang panahon sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Subalit hindi ito nakahadlang sa Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue para tumulak sa lalawigan ng Camarines Norte at maghatid ng libreng serbisyo medikal. Kahapon May 27, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Labo. Ilang free medical services ang hatid ng grupo sa mga residente, kabilang na ang general check-up for adults at pediatric check-up naman para sa mga bata. May optical services din dito kasama na ang mga reading glasses na ipinamahagi ng walang bayad. May libreng bunot din ng ngipin at free circumcision sa mga bata. May free legal services para naman sa nais kumonsulta sa mga usaping legal. Libre rin ang gamot na ipinamahagi. Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Santa Cruz ang pagsasagawa ng aktibidad dahil sa tulong na nagawa nito sa kanila. Kabilang narito si Nanay Josefa na nakatanggap ng libreng salamin at check-up sa mata. Kung baga nga hindi pa ako nakakapagpa-check-up at wala pang pera, ay nagkataon po ngayon ay merong ganito kaya ako'y na din. Laking pasalamat naman ni Nanay Evelyn dahil sa wakas ay napabunot na niya ang kanyang ngipin na matagal niya nang tinitiis. Pag masakit ang ngipin, walang magawa. Kaya ngayon po, salamat at matutuloy-tuloy na yung ng pagtahanap buhay, wala nang sagabal. Kaugnay nito, nagpahatid naman ng mensahe ang Municipal Mayor ng Bayan ng Labo kay Kuya Daniel Rason at sa mga miyembro ng MCGI dahil sa mga sunod-sunod na proyekto na isinagawa ng samahan sa naturang bayan. Ilan dito ay ang solar streetlight at potable water system project. Okay, sa kalan po ng Pamahalaan Bayan ng Labo, ang akin pong pagpugay kay Brother Daniel Razon. Nag-meet na po kami one time sa Bagong Silang 12 and the same time sa Makugon. At hindi lamang po salita ng Diyos ang dinadala, kung hindi mga project na kapag-pakinabang, mayroon pong streetlights, mayroong water system, at ito po yung mga bagay na hinahangaan ko. Sapagkat sa biyaya ng Diyos na binibigay sa Kanya, ibinabalik naman niya ito sa Kanyang kapwa, lalo na higit sa mga mahihirap. Ayon naman kay Brother Danny Navales na kinatawa ng MCGI at UNTV, bahagi ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos ang tuloy-tuloy na isinasagawang outreach program sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa ibayong dagat. Ang atin pong masasabi na ating ipinagpapasalamat na commitment ng MCGI ay yung namula tayo sa katotohanan, hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating pakinabang, kundi may mga kapwa-tao tayong dapat maabot, dapat tulungan kung nangangailangan, at dapat magabayan naman tayo sa ating sama-samang paggawa. Kaya masasabi ko na ang ating paggawa ay dapat maging walang kapagurang pagtutulong-tulong. Bukod sa free medical services, nagsagawa rin ng feeding activity ang MCGI at UNTV sa mga residente. Aabot sa 500 mga residente sa Barangay Santa Cruz ang naging benepisyaryo ng naturang outreach program. Ngayong araw, nakatakda naman magsagawa ng medical mission ng MCGI at UNTV katuwang ang Philippine Army sa Barangay Malaya sa bayan ng Labo. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon.
Nagtulong-tulong ang mahigit 100 volunteer ng Ocean Care Initiative sa paglinis ng isang creek sa Mandurriao, Iloilo City na dating tambak ng basura. Si Ira Pedragosa, humahataw. Hataw Balita ngayon. Problema sa basura. Isang kritikal na isyu na kinakaharap hindi lang ng ating bansa kundi ng buong mundo. Kung hindi masolusyonan, isang malaking banta sa kagandahan ng bayan at likas na yaman kabilang na ang yamang dagat. Kaya naman sa pagdiriwang ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo, isang advokasiyang Ocean Care Initiative ng UNTV sa pakikipagtulungan ng Members Church of God International o MCGI Bible Readers at mga sektor ng ating lipunan ang regular na nakikibahagi sa paglilinis ng basura sa ating kapaligiran. Dito sa Iloilo City, hindi pinalampas ng 174 volunteers, kabilang na ang MCGI Youth at Philippine National Police na makabahagi sa advokasiyang ito. Bilang isang kabataan at volunteer po ng OCI ay napakaganda po ng ganitong activity. Lalo na po ay nakakatulong tayo sa ating kalikasan at kapag malinis ang ating kalikasan, ang isa po sa pinakaunang beneficiary ay tayo din ng mga tao. Katuwang ang barangay officials at mga residente ng Barangay Bulilaw, Mandurriao, sama-sama nilang nilinis ang isang creek na tambak ng basura. Unang-una sa lahat, ma'am, nagpapasalamat kami sa ganitong pagkakataon kung saan naging bahagi kami ng ganitong aktibidad, kung saan nakikita naman natin na before and after yung result, nakakahinga ng maluwag yung ating tubig, kung saan makita natin yung isda na bumabalik na sa kanilang tahanan. Mahalaga ang papel ng bawat isa sa atin na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan ng karagatan na isang mahalagang bagay hindi lang sa kagandahan ng kalikasan, kundi maging sa food security ng bansa. Dahil isa rin ito sa pangunahing pinagkukunan ng ating pagkain at mga pangangailangan. Ira Pedregosa, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nakararanas ang Canada ng pagtaas ng kahirapan at kawalan ng seguridad sa pagkain batay sa 2024 Food Bank Canada Poverty Report Card. Inihayag din ng ahensya ang pag-akyat sa 50% ng naitalang visit ng Canadians sa Food Bank upang makahingi ng tulong. At mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita. Si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, may datos ba kung ilang Canadians ang nakararanas ng kahirapan dyan? Yes, Sherwin, umabot na sa isang critical na punto ng pagbabago ang Canada bunsod ng mataas na cost of living at inflation na nagtulak sa mas maraming tao na mabuhay below poverty line. Batay sa 2024 Poverty Report Cards ng Food Bank Canada, isa sa 10 Canadians ang nakararanas ng kahirapan at isa sa 4 o 25% ang nagdurusa sa kawalan ng seguridad sa pagkain, habang nasa halos 50% ang nakararanas ng kahirapan sa pananalapi. Bukod dito, nakita rin ng ahensya ang pagtaas sa 50% ng food bank visit mula taong 2021. Milyong-milyong Canadian na rin ang nagsisikap na makalagpas sa ganitong hirap na kalagayan at patuloy na umaasa sa mga programa at suporta ng gobyerno. Dahil dito, ibinaba ng Food Bank Canada ang grado ng Trudeau government mula D noong 2023 sa D negative bilang resulta ng paglala ng kalagayan na pamumuhay sa bansa. Sa kabila nito, naging malaking hamon naman sa Liberal at Conservative government ang bagong ulat na ito sa nasabing ahensya. Balik sa iyo, Sherby. Oo, marami rin tayo mga kababayan dito sa Pilipinas for sure na nagpaplanong magtungo dyan sa Canada, no? Pero ano bang mga programa ng gobyerno ang nakatutulong Charles upang maibsan itong kahirapang nararanasan ng bansa? Yes, Sherwin, ilan nga sa mga programa ng Canada na ginagawa nila, mga benefits, no? Gaya ng tax-free child benefit para sa mga middle at low-income earner ng mga families. Meron ding Canada Workers Benefit kung saan refundable tax credit ito para naman sa mga low-income earner. At guaranteed income supplement naman na kung saan kasama na rito yung tulong pinansyal sa mga senior citizens at marami pang iba. Balik sa Sherwin.
Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Naitala sa New Zealand noong nakaraang linggo ang pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases sa loob ng 18 buwan ayon sa isang epidemiologist. Ito ay matapos na maitala ang nasa mahigit 6,000 at 100 mga kaso ng COVID-19 at 19 na pagkasawi mula sa nasabing virus. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nasa 6,146 COVID-19 cases ang naitala sa bansang New Zealand noong nakaraang linggo at 19 na pagkasawi naman ang naiulat kaugnay ng nasabing virus. Ayon kay epidemiologist Professor Michael Baker, umaabot sa 35 na individual kada araw ang dinadala sa ospital at isa sa bawat 3 tao na may COVID ang posibleng makapanghawa pa 5 araw matapos magpositibo sa virus. Bunsod nito, iminungkahi ni Baker na maghintay ng 6 o 7 araw matapos magpositibo bago mag-retest at lumabas sa komunidad at makihalubilo sa mga tao. Umaasa rin si Baker na bibigyan ng pamahalaan ng mas malaking pondo ang booster shots, rat test at mga antiviral na gamot upang patuloy itong maging accessible lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nananatiling libre ang COVID vaccine para sa lahat edad 30 pataas, 16 hanggang 29 sa mga buntis, at edad 12 hanggang 29 sa maaaring magkaroon ng malalang sintomas ng COVID-19. Inirekomenda naman ng Tepha Taora na magpabakuna ang mga nasa edad 65 pataas, Maori at Pacifica, edad 65 pataas at sa mga residente sa aged care facilities. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng special gathering para sa ating mga kababayan ang Embahada ng Pilipinas para kay President Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, Darussalam. Gaganapin naman ang The Bonfire Moment Book Talk ng sa San Francisco, USA. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kababayan sa Brunei na dumalo sa isang special gathering dahil sa pagbisita ni President BBM sa bansa. Gaganapin ito sa May 28 alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Birdex International Conference Center sa Juridong. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHNBrunei. Inaaniyahan naman ang mga kababayan nating entrepreneurs, startup founders, team leaders at startup enablers sa isang book talk. Pag-uusapan dito ang tungkol sa aklat na may title na The Bonfire Moment na isa sa co-author ay ang kababayan nating si Martin Gonzalez. Gaganapin ito sa May 30 alas 5:30 ng hapon sa Kalayaan Hall sa Philippine Center sa San Francisco, USA. Sa mga nais dumalo ay mag-register lamang sa tinyurl.com/bonfire-moment. Samantala, nangangailangan naman ng driver or messenger ang Philippine Embassy sa Malaysia. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng inyong letter of application, resume with photo, kopya ng driver's license at Malaysian work permit sa kualalumpur.pe at tfa.gov.ph. Para sa iba pang impormasyon, magtungo lamang sa tinyurl.com/vacancy-in-KLPE. Naglabas ng listahan ang Philippine Embassy sa Qatar ng mga newly arrived passports na ready na for release. Makikita ang listahan na ito sa bit.ly/Doha PEPPT Releasing. Maaaring maklaim ang inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. So based po sa ating latest na bulletin, itong si Bagyong Aghon as of 4 a.m. ay huling namataan sa layong 315 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At nasa typhoon category pa rin po ito na nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay kumikilos pa rin po ito papalayo ng ating Philippine landmass sa direksyong northeastward at sa bilis na 15 kilometers per hour.
And kung makikita po natin sa ating latest na satellite image, yung mga kapal na kaulapan na nagdadala naman ng malalakas na mga pag-ulan is mostly offshore or sa karagatan na lamang po ito nararanasan. Bibihira na po or mababa na po yung epekto nitong mga kaulapan sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin po natin ngayong araw yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, mararanasan yan lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, at mataas din po yung tsansa ng mga localized thunderstorms, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. So monitoring po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa pamamagitan po yan ng ating mga social media accounts. Dapo po tayo sa ating latest forecast track. Kung makikita po natin, wala pong pinagbago yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Aghon sa mga susunod na araw. And generally, northeastward pa rin po yung pagkilos niya hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas po ng umaga, inaasahan po natin nasa layong 800 kilometers east-northeast na po siya ng Itbay at Batanes. At by Thursday, inaasahan po natin ay nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng yellow, ay ito po yung bahagi ng bagyo na makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na mga hangin. And kung makikita po natin, wala na pong area or wala na pong anong bahagi ng kapuluan ang nakapaloob dito sa area na highlighted ng yellow. So wala na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ulitin po natin, wala na pong signal or wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala na po tayong gale warning as of 5 AM issuance po. Wala na pong gale warning nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Although kung makikita po natin dito sa may eastern seaboards ng northern at central Luzon, pati na rin sa may hilagang baybayin ng southern Luzon, nasa moderate to rough seas or katamtaman pa rin po hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot. As much as possible po, wag po muna tayong pumalaot dahil delikado pa rin sa ngayon. At sa mga susunod na araw, inaasahan po natin itong si Bagyong Aghon. Generally, patuloy pa rin kikilos papalayo ng ating Philippine landmass. Generally, yung typhoon category po siya or mananatili po siyang typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng hapon, Miyerkules ng hapon o gabi. At inaasahan po natin, paglabas naman po ng PAR, unti-unti na po siyang hihina. Although sa ngayon, hindi inaalis yung possibility na mas maaga ang paghina nitong si Bagyong Aghon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Marie, pwede bang bumate? Yes, pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Emma Cruz ng Edmonton, Canada, Alberta. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid, lalo na po sa lokal na Los Baños, ang family Lanao, family Navallo, family Manzano, family Zamora, family Cruz, at lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. At sa atin namang super mabilis na shout out. Ayan, ang bilin ng ating EP na si Dantley Santos. Happy birthday kay Samihan Libas at shout out na rin sa kanyang ate, si Ate Lorena, sa kanyang anak na si Casmus Salviara. At Marie, ikaw naman. Ito, babatiin natin. Happy birthday sa ating kasamang si Isong. Ayan, may utang si Brad Nomer sa kanya. Darating na. Ayan, happy birthday, Isong, ha. At syempre, shout out sa ating hindi nakalilimot na brother, si Brother Wilmar Bernados Jr. Diyan naman sa atin sa Pilipinas, amigo. At syempre sa ating mga kababayan dito sa Texas, USA, partikular na sa Austin, Killeen at San Antonio, kay Sister Araceli Grajeda, at sa aking mami dyan sa San Pedro, Laguna. Ayan, go ahead, amigo. Parang naalala ko, Ate Marie, hindi lang kay Isong may utang si Kuya Nomer, pati yata sa akin meron eh.
Ay, ganun ba? Ayan, nakikinig siya ngayon. Holiday kasi dito eh. Ganun ba? Ayan, sige. At shoutout din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Pedro Kapitulo 4, talatang 12. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-28 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, May 28 na po ang bilis ng araw 2024. Mula rito sa mainit na Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.